Mons and hello world. Ayan po, update po tayo. Pasensya na kung wala po ako mga uploads ng mga nakaraang linggo dahil po yan sa aking ginagawa na proyekto. Yan. Ito po yung aking malaking stone slabber na kagagawa lang. Hindi pa naman siya operational. Hindi pa siya pwedeng gamitin kasi wala pa po siyang masilya sa ibabaw. Pag po kasi ito ginamit at nilagyan ng tubig yung tangke sa ilalim, mababasa po yung machine o yung motor sa ilalim. Yan. Kaya kailangan po dito nakamasilya yan. Yan. So, DIY lang po ito kasi purong kahoy. Dapat po talaga is bakal. Yun nga lang, wala tayong budget pambili ng bakal. Ang nakayanan lang po is kahoy. Yan. Sa mga gustong gumaya, pwede naman pong gayahin ang ating disenyo. Palot na lang po ang aking binili. Bali, 2 bundle. Ang isang bundle po is 10 piraso na 1 metro ang haba. 10 piraso po yun. Tapos ang kapal po is ganito po, 1 inches. Yan, 1 inches by 3. Ganyan po ang lapad niya at ang nipis. Yan po. Bali, ang nagastos ko po dito is wala mga 1,000 lang mahigit. Yan. Doon sa mesa po sa mesa po, nakahoy, 1,000 lang mahigit. Yung pako, tas mga tornilyo, yung po ang mga binili ko, may switch pa at saka yung plug. Itong plug. Yan. So, kung mag-assemble po kayo ng sarili nyong makina na malaki, ang kailangan nyo po ay induction motor. Yan po, induction motor. Tapos, steel shaft with pillow block. Tapos, ito yung axle. Yan. So, wait po Papakita ko lang po sa inyo yung tsura ng machine. Yan. So, ayan po yung specs ng machine. Pasensya na kung madilim. Ayun po, kung baka kita, ayan. Yan po yung aking binili sa Shopee na induction motor, 1/2 HP. Yan. Yan naman po yung steel shafting with pillow block. Yan po. Ang bili po dito is nasa 2,800 plus. Ang motor naman po ay nasa 4,000 plus. Yan. Ang pump belt po natin is 100. Number 33 po yan, size 33. Tapos, ang blade po is 800. 800 pesos ang blade natin. Ay, hindi pala. 1.5 po ang blade. Sintered po ito na 10 inches. Yan. So, kung susumahin lang, siguro umabot din po siya ng 15,000. Yan, kasama na po yung mga yung mga maliliit na mga hindi, walang 15 mga kara-countings kasi yung induction motor 4.8 yata, mga sa 4.5, 4.8 parang ganoon. Ang steel shaft with pillow block po ay nasa 2.8 ganyan, sa 2.8 or 2.9 ganyan. Ang blade naman po is 1.5. Yun na. Tapos yung kahoy po is 500. Dalawang big kiss po ang binili ko na tig 250. Tapos ang pako naman is kalahating kilong pinaghalo-halo na po. De 3, de 2 at saka 1 medya. Yan. So, kung kahoy po ang gagamitin nyo po yung pinukwenta natin, bibili pa po tayo ng rubber matting para sa paa para hindi nagbabibrate kasi pagkakahoy kasi talagang maingay talaga siya, yung ugong niya maingay talaga, kaya kailangan na may rubber matting sa ilalim. Ito po, mamasilyahan po ito. Yan, mamasilyahan po yan para walang tubig na tumulo o pumasok po sa mga butas. Ayan. Tapos itong side po na to, lalagyan ko pa po ito ng yung bakal na
bibili na lang po ako sa sa junk shop. Yung tag dito, yung parang trusses, pinagputulan ng trusses, lalagyan po yan magkabila. Yan, para pagka po naghiwa ng bakal, naghiwa ng bato, mali-mali na naman tayo. Pagka po naghiwa ng bato is nag-i-slide lang. Dire-diretso yung slide na gano'n. Yan. So, yung tangke naman po ng tubig, ang ginamit ko po is galon ng tubig, mineral water. Yan po. Mineral water po. At tinanggal ko po yung pinakahawakan niya at takip. Yan. So, siguro mga nasa 12,000. Hindi aabot ng 15K ang nagastos sa malaking stone slabber na to. Yan. Yan. Maganda tong gamitin dahil mas malakas yung hatak ng motor at mabilis ang magiging trabaho o production ko na gagawin. Mga production, mga kabusyon, yun, hindi na tayo abutin ng siyam-siyam sa pag-i-slice. Kasi ito pong dati kong gamit, pag nag-slice po ako ng gakamao, ang size ng bato, inaabot po ako ng 1 linggo. 1 linggo sa pag-slice ng ganong kalaki. Dahil napaka hina po ng hatak ng motor na to. Kasi ang motor, ang ano po nito is RPM lang, hindi siya horsepower. Yan lang po siya. Ganyan lang po siya kahina. Yan. So, ito naman, ang naging problema ko, ang dahilan naman kung bakit ako nag-assemble ng machine is nasira na po yung blade niya, naubos na po yung diamond niya. So, naisip ko, meron naman ako mga blade dito na 8 inches, 10 inches. Bakit hindi ko na lang i-assemble yung malaki? Yan. Kasi kung order po ako nito, ganun pa rin. Ang mangyayari, mabagal, matagal na proseso, nakakainip. Yan. Ang gusto ko kasi sa trabaho ko is mabilis. Yan. Mas mabilis, mas okay, mas marami tayong magiging customer. Yan. So, ito po, hindi ko nagagamitin yung slicing niya na maliit na ito. Yung side na yan. Baka mangyari po niyan is, itong side na to sa shaping, at pang final polishing na po yung likod. Yan. So, para mas magiging madali ang production ko ngayon. Kasi magi-slice dyan. Pagdating naman dito, shaping. At sa kabila naman, ang final polishing. Diba? Para diretso ang magiging production natin. Yan. Pasensya na, may dumaan kaya nahinto tayo. Yan. So, yun po ang aking update mga ka-roundings. Yan. So, ito, lilinisin ko na lang to. Tapos, ang bala ko nga kasi kung may space lang talaga is magkabila eh. Pwede akong umupo doon, pwede akong umupo rito para hindi naiikot yung makina. Babaligtarin pa kasi yan eh. Pagkatapos mag-shaping, babaligtarin ulit yung lamesa. Gagawing final polishing. Parang gano'n. Parang ang gusto kong mangyari sana kung may space lang tayo is may upuan ako dito, may upuan din sa kabila. Diba? Dito naman, ganun din. Pwedeng dito ako mag-slice, pwede dito. Yung parang, kahit sa part, pwedeng mag-slice yan. Yun nga lang, pagka dito ka nag-slice, delikado. Kasi, tatalsik yung bato. Pakanan po kasi ang ikot niyan. Yan. So, yun na po ang aking update mga foundings. Yan. At, tatapusin ko lang po ito. Bibilang ko lang po ng pangmasilya at ng trusses na pinagputulan para walang tubig na papatak sa ilalim. Ito po kasi ang itsura ng ilalim niyan. Yan o. Yeah. Ayan. Yan po ang itsura ng ilalim. Kailangan walang tubig na pumatak dyan kasi
Pag may tumagas na tubig dyan, ang bagsak ay sa motor. Ayan. Or pwede rin namang takpan ko na lang si motor ng plastic. Pwede rin naman, or kaya yung rubber matting na susobra, pwede kong isuklob dito. Isusuklob ko yung rubber matting dyan para hindi mabasa. Tsaka ito kasi kailangan dito hindi matakpan. Nandito kasi yung exhaust fan nung motor para hindi siya mag-overheat ba. Yan. So, yun lang po ang aking update mga karakounding. Salamat sa hinihingal ako mga karakounding. Ang hirap pag tumaba. Grabe. Yan, so ako bakit ganon? Wait lang po at naninibago ako sa aking bagong phone holder. Bumili kasi ako sa Shopee ng phone stabilizer. Hindi ko pa siya kabisadong gamitin kaya gumagalaw pa rin ang ating video. Yan, wait lang po at aking ipopost lang. Ayan. So, kumpleto na po tayo sa makinarya. Meron na po tayong slicer na malaki, polisher, pang-ukit. Ayan, pang-ukit. May mga pang-polish na po tayo dyan. May dapping stick na. Shop na lang ang kulang. Shop na lang. Kasi kung halimbawa mag-operate man tayo, pag may dumaan, kailangan natin huminto. Ayan. Pero darating ang panahon, pagka kumita na tayo sa YouTube, baka sakali makakuha na tayo ng yung parang inuupahang space sa gilid ng highway para kahit magdamag tayo mag-ingay is pwede. Yan. Kasi dito hindi tayo pwede mag-ingay dito dahil napapagitnaan po ako ng mga bahay. Yan. Baka tayo ay mabarangay ng di oras. Hindi kasi talaga pwede sa urban areas yung trabaho ko kasi maingay, diba? So, doon sa mga nagtatanong kung kumikita na tayo sa YouTube dahil na-monetize na tayo, hindi pa po tayo kumikita sa YouTube dahil hindi po naaabot yung payment threshold. Kailangan po kasi ay umabot ng $100 per month yung kita ko sa ads. Yun nga, kasamaang palad, dahil sa pag-i-skip ng ads, hindi tayo umaabot sa $100 na threshold, payment threshold na minimum. Ang kinikita lang po ng aking YouTube ay nasa 300 pa lang po ang pinakamataas niya. Yan, kaya hindi natin siya ma-cash out or hindi siya maipadala sa akin dahil hindi inaabot yung minimum. Yan. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please po wag niyo pong skip yung ads natin dahil diyan po tayo kukuha ng para sa aking mga pang-content at yung mga tools sa pang-content para ma-deliver ko sa inyo ng maganda ang pagbablog ko para makita nyo po ng maayos or malinaw. Yan. At syempre yung ating pangako sa ating mga subscribers na libreng machine mula sa akin. Hindi po natin yan makakalimutan dahil yan po ang aking panata talaga. Yan. At promise sa aking mga subscribers na kung makakaluwag-luwag na at halimbawa maganda na ang kita ko sa YouTube is mamimigay tayo weekly or monthly ng libreng bench grinder. Ito po kasi ay pang beginners. Pwede kang mag-slice. Yun nga lang sa mga katulad namin na lapidaryo talaga, ang kailangan namin is mabilis na trabaho. Yan. Kasi minsan may mga deadline kaya kailangan hindi papatay-patay or yung parang pabanding-banding lang na gawa. Kailangan is mabilis talaga ang pag-process. Yan. Kaya kailangan talaga kompleto ng makinarya. Pero kung kayo po beginner pa lang or pang lang talaga, pang hobbies lang yung inyong nais, pwede naman po sa inyo ang bench grinder na 150mm
Or yung 150mm po na yan, 6 inches po ang blade yan. 6 inches na blade, 6 inches na flat laps. Yan. Yan po ang bench grinder, ganyan po. Panghasa po yan ng nagari. Napapalitan lang po ng blade na pambato at flat laps na pang shaping ng gemstone. Yan. So, yun lang po ang aking update ngayong araw. At pag nayari po ito, magbablog ulit ako, ipapakita ko po sa inyo yung finish niya, kung ano yung tsura niya. Pero papakita ko sa inyo muna pala bago ko i-end yung video. Papaandarin muna natin siya mga kara-countings. Wait lang po. Paandarin natin. Ito po yung kanyang on and off switch. Yan. Lalagyan ko po yan ng cover para hindi mabasa din. Kasi delikado kung matalansikan siya ng tubig, maaaring mamatay tayo sa kuryente. Shock. Madali tayo ng kuryente. Yan. Yan. Wait lang po at bubuhayin ko lang. Diba? Astig, no? Ito po yung pant belt. Yan. Diba? Ang ingay niya. Hindi siya pwede talaga dito. Kaya, ang mangyayari po niyan, dahil mayroon na po tayong boss o amo, nagpapahanap na po siya ng uupahan namin na pwesto sa gilid ng highway. Yan. Para makapag-start na ulit or continue kung ano man yung aking ginagawa. Yan. So, yun lang po mga kara-poundings. Bye-bye!